Nanaginip ako. Panaginip ko, lumilipad ako. Boom! Nagising ako. At maraming mais dito ngayon, pare. Nagising mo, may mais na. Oo, ganun kalupit. Si Amit din kasi din sa panaginip, sabi ko, bilhin mo na to. Oo. O, tapos nagalikan kami. Yeah, oy! Tapos nag-research ako, anong gagawin ko sa mais? Gising na ako nito, ha? Meron palang bagay na tinatawag na milk, corn milk. Sabi ko, anong corn milk? Basically, kukuha ka ng kahit anong something. Lalagyan mo ng tubig, gigilingin mo, sasalain mo, at magiging gatas yun. Itong lintik na corn milk na to, ngayon ko palang gagawin to. Pero isang beses, kumain kami ng asawa ko sa isang mamahaling Chinese restaurant na ang pangalan niya ay katunog ng pangalan ng presidente ng Russia. Pero Chinese restaurant siya. Tikain kami doon, kasama ko si Anye. Tapos may nakita kami doon, corn juice. Di in-order namin corn juice. Pucha, pagdating sa amin, alam mo kung ano? Literal na katas ng mais. So medyo parang ganun siguro, no? Ewan ko. Pero ngayon, susubukan muna natin gumawa ng corn milk. Kasi dito ang base ng lahat ng recipe natin. Ang inisip ko dito, ano yung mga bagay na ginagamitan ng gatas na magbe-benefit sa lasa ng mais na pwede natin paggamitan ng corn milk. Pero bago yan, pare, gawa muna tayo ng corn milk, no? Tatanggalin mo yung laman niyan. Dito, hindi kailangan maganda yung pagkakatanggal sa laman kasi gigilingin nga rin naman natin to, di ba? Kunin natin yung laman. Kahit sumagad kayo dun sa corn bone, okay lang yan. May nakita akong reels nung nakaraan. Parang Mexicanang babae yun. Ang ginagamit niya pantanggal ng laman ng mais ay mandolin. Hindi ko naman ina-expect na lahat kayo ay may mandolin. Pero kung meron, gamitin nyo. Kung wala naman, gamit kayo kutsilyo tulad ng ginawa ko, di ba? Testing natin, ha? Oh, kuha! Likod ng kutsilyo, pwede mong ganyanin daw. Butas. Pare, naubos mo siya. Oy, may knock-knock tayo. Masyado madali yung corn. Masyado madali yung mais. Sweet corn. Sa atin kasi dalawang klaseng mais lang yung generally available eh. Ito, tsaka puti. Tsaka minsan young corn. Wide talaga ang variety ng mais sa mundong ibabaw. Oy, ang yabang mo, ang aga-aga pa. Who's there? Sweet corn who? Okay. Tubig. Nalagyan ko. May tubig. Hindi ko alam kung gaano karami dapat yung tubig kasi nga first time ko nga to. Alam mo, pag first time magkakamali ka talaga. Ayan namuti agad diba? Tapos, ang problema dito is yung sala. Dalawang sala to. Isang sa malalaki, tapos isang sa maliliit. Corn milk? Modernong bagay na lang ba tong bagay na to? Pero kasi ang coconut milk ay pre-colonial. Alam mo yun? Like makalumang bagay na yun. Eto, kasi feeling ko ang almond milk medyo, in the grand scheme of things, parang medyo makabagong bagay din siya. Ganun din kaya to? Ito wag natin tatapon to May papagagamitan pa tayo niyang na yan. Sapal na yan. Pero ang ganda ng kulay. Dilaw na dilaw nakakatakam siya. Higupin ko lang muna ng konti. Experiment pa lang naman to Umaga, gigising ka. Papadedin sa'yo ng nanay mo corn milk. Ngayon, isang sala pa. Katsa. Kasi ramdam ko yung powder. Ngayon, hindi ko alam kung yung powder na yon kailangan pa ba nating salain o maluluto na lang ba siya? Mamamaga na lang ba siya kapag, niluto? Pero kasi, maaaring yung starch niya ay water soluble, pero yung balat niya na dinurog natin, malamang ay hindi. Para akong nagpapagatas ng baka. Ay! Ang yabang! Who's there? Sweet corn who? Pwede. Ito ay cornstarch. Kaya pala madilaw ang cornstarch. Cornstarch! Ewan ko. Ganda. Sinambahan lang natin yung amount ng liquid, pero around 1:1, volume-wise. Yan ang gusto kong malaman. Sabi nga dun sa napanood, na kapag ito ay nainitan, ito ay lalapot. Kasi nga nandyan yung starch. So bago tayo gumawa ng kahit anong recipe, subukan muna nating lutuin para makita natin ano ba yung rate ng lapot niya. So, lagay lang natin dyan. Hindi natin kumulo pa. So, ito yung nangyari sa kanya. Lumapot siya ng konti, pero tinan nyo to. Zoom mo din nga dito, Ran. Ayan, Namuti, umiwan parang, yung kulay. Parang nagkaroon ng tuldok-tuldok. Nag-clumps yung mga sediments niya. Pero, pag tinikman mo, makinis na siya. Pero humina yung lasa. So, i-consider natin yung bagay na yan. Main flavor natin ay manggagaling lang mismo sa corn milk. Kasi humihina pala ang lasa niya. With that out of the way, di ba pwede na tayong gumawa ng una nating putahe at ang gagawin natin ay corn leche flan. Etong leche flan na gagawin ko ngayon ay yung pinatikim ko kay Chef RB. Pero syempre, kailangan natin doon ng evap tsaka condensed. Kanina, tubig ang nilagay natin para gumawa ng corn milk. Pero kasi tubig yun
inert yun, walang lasa yun, walang properties yun, di ba? I mean, meron, flavor-wise, wala siya. Oo, so ang gagawin natin dito, mais, pero ang liquid natin ay evap. So, mais, lagay natin dyan, evap. Buti na lang mabilis. Hindi ko kailangan gamitan ng pinagbabawal na technique. So, 2 lata ng evap na malaki sa 3 mais. Siyempre, iba-iba size ng mais natin. Sa ganun na lang natin siya sukatin. Yan ang mais con yelo. Salain natin. Ito feeling ko mas mas malasa to. Sa panlasa kasi ng Pilipino, bagay ang lasa ng mais sa kagatas, di ba? Pero lang uli, katsa. Buhos lang natin dyan. Dito ko natutupad yung pangarap ko nung bata na maging likas na scientist, pare. Kung tutuusin, yung idea nga nito is parang gata talaga. Okay. Andun yung lasa ng mais. Siyempre, andun din yung lasa ng evap. Ang worry ko dito, magta-translate ba yung lasa niya? Hindi ko alam kasi alam nga natin na humihina yung lasa niya kapag naluto eh. Pero kasi dito, hindi kulo. Sobrang light lang ng luto niya. Ewan natin, di ba? So ngayon, gawin na natin yung leche plan, pare. Magsisimula ang ating leche plan sa 24 egg yolk. Nasaan ang ating rubber spatula? 24 egg yolk. Ngayon medyo nagkakaproblema kami ni Andre kasi yung mga itlog dito kambal-kambal. So, dodoble ba siya? Minsan pag kambal, mas maliit. Hindi ko alam. Mas maganda talaga ito. May timbang yung egg yolk. Pero, wala. Dito na tayo eh. Pero kung hindi naman kambal-kambal yung itlog nyo, okay lang naman yan. Doon sa ating corn milk na may evap, kailangan natin ng 1.5 lata ng malaking evap. Ang isang lata nun ay 360 ml. 360 times 1.5. 470. 470. Hindi, 490. 490. 540. Kung makita. Signs of aging. Ay! 540. Lagay na natin dito yan. Tapos, kasi yung can opener nating maganda para hindi ko nagawa. Oy! Bago to ah! Kanino galing to? Kay Tita Dodi ba galing to? Oo. Tita Dodi? Binigyan na tayo ng can opener. Meron pang masarap na kekiam. Kaso Tita Dodi, ba't yung kekiam mo walang sauce? Gumawa tuloy si George ng sauce. Kala mo gaw-gaw na pandigin ng poster ng politika nung 90s. Lagyan natin yan. Oy! Who's there? Sweet corn who? Ay, pucha! Mababa na ata to! Doon sa recipe na ginawa ko kay Chef Arby, may lemon yun. Nakakatulong sa richness yun eh. Pero dito, ayoko umaga yung lasa ng lemon tsaka mais. So, eto na lang yan, pare. Be-blender natin yan kasi nakakatulong to sa kinis ng itlog. 'Di ba? Alam ko hindi kayo masyado sanay sa makinis na itlog. Pero ito, nakakatulong talaga to dito. Nabi-break up niya kasi yung, alam mo yung magelatin sa egg white, nababasag niya yun. Kasi minsan, pag may nakita kang leche plan na meron pang puti sa gitna, hindi na mabuti yun, hindi na blender yun. Isa pang makakatulong after mong ganunin ay sala. Para matanggal yung mga bula-bula, tsaka para masala mo rin kung may eggshell man o sino ka man. Kailangan natin gumawa ng caramel. Ang llanera namin sosyal. Ganda niyan. Kaya kabimuli niyan kasi ganyan gamit ni Chef Arby. Tayo asukal, yan natin dyan. Huwag masyado makapal. Enough lang para makover yung baba. Ang llanera, manipis lang yan. So, mahina lang yung apoy, tapos dahan-dahan lang, ha? Kapag medyo nalulusaw na, o kabila naman. Dati, nung nag-isimula akong gumawa ng leche plan, pinakamahirap na part sa akin ay yung pagkakaramel. Sanay ako magkaramel sa pan. Mas makapal yun. Ngayon, pag eto, nagawa nyo, pucha, ano lang ba to? Hinalo lang naman yan, di ba? Dahan-dahan lang talaga to. Dito kayo kailangan maging patient, pare. Unti-unti na siya nagba-brown. Nakikita mo ba? Pakita mo. Hindi masyado halata kasi iba yung kulay nung namin eh. Yung llanera namin. Hindi nyo pwedeng haluin to, pre, ha? Kasi kapag nahalo nyo to, una sa lahat, didikit lang sa kutsara nyo yung pati yung cold yung caramel. Tapos, mag-crystallize yun. Bukod sa mga hangin na may agitation kasi na nangyayari. Yan, natunaw na lahat ng asukal. So, at this point, kinukuha na lang natin yung magandang kulay. Dahan-dahan lang talaga. Yun lang talaga yung susi dito. Sa iba kasi PM eh. Dito dahan-dahan. O tayo niyan. Kailangan hindi na sobrang init kasi maluluto agad yung itlog. Uy, labasan. Okay, sakto, di ba? Steamer natin, nakahanda na dito. Ang steamer natin, ganyan lang. Gentle lang. Ngayon, hindi ako maglalagay sa pinakailalim. So, sa pangalawa tayo. Pinaka-gentle, yun yung pinaka-magandang paraan. Ngayon, sa palengke, nakikita ko na ang ginagawa nila, naglalagay sila na kahit sa puto ginagawa ito eh. Takip nila, may tela. Pansin nyo ba yun? Kaya may tela yun. Kasi, maaring magkaroon ng condensation dito at babagsak. Pero dahil ito ay bamboo, nihigop niya lang yung tubig. So, baka hindi na natin kailangang
lagyan. So ngayon, dyan na lang yan kung gaano man siya katagal. Hindi ko na alam kung gaano katagal kasi i-check lang namin talaga yan. I-check lang namin yung taas. Kasi kapag okay na yung taas, malamang okay na rin yung baba, di ba? Tapos ang hinahanap natin dyan, medyo parang jiggly yung gitna, hindi pa totally set. Kasi kapag totally set siya, medyo overcook na yan. Kailangan medyo basa-basa pa yung gitna. Tapos palalamigin natin, titikman natin. Ngayon, dun tayo sa pangalawa. Nasa na yung hinahanap ko? Kasi hinahanap ko. Yan ang problema sa atin. Hindi nyo alam kung ano hinahanap ko. Mali pa ako! Ako pa mali! Ang next na gagawin natin ay isa pang dessert. May savory din tayong gagawin mamaya. So eto, yung tira natin sa, ano to? Leche flan. Corn milk to na ang ginamit natin ay Corn milk. Corn. ebap. Kasi ang gagawin natin ngayon ay corn panna cotta. So ang panna cotta basically ay gatas and cream, pinatigas gamit ang gelatin. Yun lang siya. Ganoon lang kasimple, di ba? Una natin gagawin dyan, gelatin na hindi gulaman. Magkaiba po yung dalawang yun. Gelatin, lagay natin dito sa ating malamig ha. Malamig na corn milk. Ito ay nasa 1 cup yung corn milk natin. Tapos, pag nahalo natin to, ibu-bloom muna natin. Meaning, papastay lang natin siya dyan. Ito ay nakapatay. Lalagay ko lang siya dito kasi mamaya ito ay titigas. Kapag tumigas, mas mahirap na siyang makuha mula dito. So, dyan na siya hanggang mamaga. Ang gagamitin nating cream ay local cream. Yung nabibili lang sa grocery. Yung local cream natin, kapag mainit, nilagay sa ano siya sabi ko? Sa kawali, ang mangyayari sa kanya, magi-split. Parang si? Mistika. Tama. Tsaka si? Kim Chu. Kim Joo. Tsaka si? Rochelle Pangilinan. Tama. So, hindi natin pwedeng initin masyado to. Eto, hindi rin natin pwedeng masyado initin kasi alam natin kung ano mangyayari. Diba? Ano mangyayari, Amity? Kasi mag-split. Leche. Di ba nabawasan ng lasa? Ayaw natin mangyari, gusto natin mag-retain yung lasa ng mais sa kanya. Diba? Kaya natin siya kailangang i-bloom para mamaya konting heating lang ang kailangan nating gawin para matunaw yung gelatin. Tapos, actually, kailangan na rin natin itong lagyan ng asukal. Para nagsisimula na rin mag-dissolve yung asukal. Saluin mo na rin yan ng konti. O yan, sige. Hayaan lang muna natin mag-bloom to tapos proceed. So kung titiyan nyo dito, ano, nagkaroon na siya ng para umbok-umbok. Yan na yung gelatin natin na namagana. Iinitin lang natin to ng dahan-dahan. Hindi natin hahayaang kumulo. Ang gusto lang natin, mawala yung gelatin. At sana, hindi mag-produce na nakita natin kanina, yung tuldok-tuldok. At syempre, kailangan matunaw din yung asukal. Ayan, kita nyo, ayan o. Diba? Ngayon, lalagay na natin yung 2 cups ng ating all-purpose cream. Again, ito ay local cream lang. So, mahina pa rin yung apoy niya. Ang gusto ko lang ay mag-incorporate silang dalawa. Hindi ako sure kung ma-unmold natin to. So, dito natin siya ilalagay. Yung iba minamantikaan pa. Pero ako hindi, nainitin ko na lang mamaya para matanggal. Pwede ka naman mag-serve ng panakotan na kaganyan, walang problema dyan. Pero gusto ko siya ma-unmold kasi hindi natin alam kung matigas ba siya enough. So, meron tayo dalawa dito. Yung magandang baso natin na ano yan, pare, DeLonghi yan, di ba? Ito yung double-walled baso natin para mukha siya nakalutang. So, pag hindi siya kaya ma-unmold, ito ang gagamitin natin. Makinis. Ngayon, kung bakit kailangan nakaganto, kasi pre, kapag naglagay ka sa gantong style ng serving, hindi pwede may tulo-tulo sa gilid. Kasi kahit punasan mo, wala na, magmamantsa na, mukha na siyang malabo. Yan. Yang ano na yan, moisture na yan, hayaan nyo na lang yan. Apa? Tapos, dapat to kapag nilagay nyo sa rep, hindi nagaganong-ganon kasi kapag may umangat na ano dyan sa gilid, dumi na rin yun, di ba? Ano, aesthetics lang naman to. Lasa-wise, walang mababago dyan. Ngayon dito, ganyan na lang natin yan. So, medyo punuin natin para mataas. Ito pa. Ang galing! So ngayon, palamigin na lang natin to. Pakilagay sa rep, kailangan, ano siya, hindi pa ganon na. Ngayon, hindi pa tayo tapos. Kasi, pag panakota, may ano yan, usually may toppings yan. Acidic. Berries, di ba? Mango panakota, napakasikat niyan. Pero dito, hindi nga tayo mag-i-introduce ng acid dahil parang hindi pa ako nakakain ng maasim na mais, pero na lang yung nakain kumpara sa Maha Blanca last week. So ngayon, ang gagamitin natin ay ito. Yung sapal. Yung sapal nung ano natin, ano to? Ebap corn milk. Oo, yung sa ebap. So tatamisan ko lang to. So lagay natin yan dyan. Tapos asukal. Yan. Tingnan lang natin kung ano yung mangyayari. Ang maganda pa siguro dito, panakota natin ismuot. Eto may texture. Baka mag-complement. Hindi ko alam kung mag-complement. Malalaman natin mamaya yan. So actually, okay na yung panakota natin. Palamigin na lang natin yung tatamis natin. Di ba? Tapos, okay na. Pare, doon na siguro tayo sa
Pangatlo natin. So yung pangatlo natin, typical na to pare, gagawa tayo ng corn muffins pero i-intensify natin yung corn flavor. Siyempre, gamit ang ating corn milk theory, di ba? So eto, kumukuha na ako ng gayat na mais, lagay natin dyan. Tapos, in recent years, nagsimula to nung may nabasa akong bagay nga sa internet na sinasabi na pwede ko pang gamitin ang evaporated milk as substitute normal na gatas. Sabi sa nabasa ko, pwede. Dagdagan mo lang ng equal parts ng tubig. Ang evaporated milk ay concentrated na gatas. Mas lasang gatas na gatas. Para sigurong gatas na tinimplahan mo ng milk powder. Baka parang ganon. Mula nung nakuha ko yung impormasyon na yon, ang lagi ko nang ginagawa, hindi naman lagi, no? Pero given the chance, ang ginagawa ko talaga ay ang ginagamit ko ay evap sa mga normal na dishes. Baka it's about time, at least para sa akin, na palitan ko lahat ng gatas sa recipe at palitan ko ng evap. May pagkakaiba ba sa lasa? Yes. Lalo kapag may iba-iba lasa ng mga evaporated milk di ba? Kaya ko sinasabi to, may nakahanda talaga kaming gatas dito. Pero dahil gusto kong mas mapasarap yung gagawin natin, evap ang gagawin ko, ang gagamitin ko. Pero kayo, kung gusto yung gumamit ng normal na gatas sa inyo, wala namang problema doon. Evap, lagay natin Dayan. So dahil nga ito ay gatas at ito rin ay gatas, walang problema pagsaluhin yung dalawang yan, di ba? So lalagyan ko na rin. Kaysa naman tubig ang ilagay nyo. Okay. Ganoon lang uli. Salain natin yan. Kailangan ko ng tagahawak din na Ito. Ganyan po dito. Huwag ganyan. Dito lang. Ito lang. Kaya natin Dayan. Yun. Ayan. Stress kasi siya Hop! Okay. Ito na yung mga ingredients ng cornmeal natin, pare. So, meron tayo ditong 2 cups ng ating corn milk. Kaya natin dyan. 2/3 cups ng melted butter. 2 itlog. Lagyan natin yung itlog. Sukal. Tapos mais na hinimay natin. Tapos cornmeal, pare. Polenta. 2 cups ng all-purpose flour. 2.5 tablespoons ng baking powder. Pwede mo siyang i-bake na muffins, pero naisip ko parang mas maganda lang kapag ganito. Mantika. Dadagdagan ko pa ng mais para mas masarap lang ang parchment paper. Tapos, okay na yan. Lagyan na natin itswa. Hop. Yeah. Sasalang lang natin to, pare. Preheated 180 degrees Celsius na oven. Hindi ko alam kung gaano katagal. Sisilip-silipin na lang natin yan. Next nating lulutuin. Ito yung sinasabi kong savory naman natin. Pakikuha yung manok. Kasi gagawa tayo ng Fried chicken! sopas, leche. Nag-isip ako ng dish na magbe-benefit sa corn milk natin. Isip ko sopas, para simple lang din. So, mamaya natin gawin yung corn milk. Dito muna tayo sa pinakamatagal, yung paggawa ng stock mismo. Ay, may knock na ka muna? O sige, who's there? Sweet corn. Sweet corn who? Sweet corn na sweet corn ang tunay na baliw. Meron tayo dito mga buto-buto ng manok. Ito yung mga pinagtanggalan ng boneless na hita. Marami pang laman-laman yan, so perfect yan. Lagay lang natin dyan. So, gisa lang muna natin to. Gusto ko hindi naman sobrang brown kasi ayoko ng brown sopas, pare. Sibuyas, lagay na natin. Bawang. Gisa lang natin ng konti yan. Tapos kasi, baka iniisip nyo, ang weird naman na sopas na may mais. Pero tandaan nyo, yung Jollibee, yung sopas sila may mais doon. Oo nga, Diba? tama. May mais yun. Tubig. O syempre, gusto nga natin mas maglasang mais yan, di ba? Ito yung sinasabi ko. Yung buto ng mais natin. Sama natin yan. The corn bone. So ngayon, pakuluan lang muna natin yan. Gusto sana kasi natin kumatas yung mais, kumatas yung manok. Tapos, pag nagawa naman yan, macaroni na lang yan Madali na yan di ba? Mamaya na tayo magdadagdag ng corn milk dyan. Mamaya na. Huling-huli naman kasi nilalagay yun di ba? So later na yan. Ngayon, doon tayo sa isa pa natin and dessert ulit. Tingnan mo naman yan. Ang ganda. Actually, pangit lang siyang tingnan. Etong pero mas masarap to. Okay na to. Palamigin na lang muna natin yan para mahiwa. Kasi Tikman na natin yan. Pero, sabi ko nga, yung isang dessert na gagawin natin ay, ano pa ba ang dessert na may mais? Simple-simple. Maha Blanca. Yung popsicle na may mais sa ibabaw. Yung George, tumahimik ka kasi matagal yun. Tayo mais, lagay natin dyan. Tapos etong gatas natin ay gata, pare. Maha Blanca na to, isang sala lang ang gagawin ko. Kasi parang hindi naman natin kailangan ng sobrang smooth lalagyan nga natin ng mais to Ayun dating gawi, ganun-ganun lang uli Lagay na natin dyan. Natin ng mais. Asukal. Depende na sa inyo. Wala nang sukat-sukat to. Cornstarch and water mixture. Di ba ang kailangan natin? Pero imbis na water, yung unang ginawa natin. corn milk. Na corn milk, di ba? Pero ayun yung cornstarch sa ilalim Ay, oo nga, no? Tira mo, Midi. Yan ang cornstarch. Oo nga. Yung corn water na may cornstarch, lalagyan uli natin ng cornstarch. Habang hindi pa kumukulo, lagyan na natin to
Nga pala, no? Makakatulong din na lagyan to ng Asin. asin. Nag-transition ako to rubber spatula para nakakayod ko yung ilalim. Baka masunog eh. Dito huwag kayong titigil sa halo kasi masusunog talaga yung ilalim niyan. Kaso, ang problema dito, minsan tumatalsik yan kapag kumulo. Pucha, ang sakit niyan par. Kapag ganyan kumukulo na siyang ganyan, pwede mo nang hinaan yung... Apoy. Tama po yun. Tama siya. Para malaman nyo kung okay na, kuha kayo ng konti. Kailangan... Tinikman? Ano yung hinahanap mo sa pagtikim? Yung texture, yung lasa, syempre. Mali ka doon. Ang hinahanap natin dyan ay dapat hindi na siya magalas. Ibig sabihin, naluto na lahat ng starch niya. Pwede na to. Siguro mantikaan natin, no? Para lang matanggal natin ang buo. Ganyan lang. Ikakalat. Diba? Ganyan. Tayin lang natin. Okay na yan. So, patitigasin na lang to. Ayun, humuhulma na agad, oh. Hindi, malalaglag, oh. Tenenenenen. O, palamigin natin yan. Tapos, pwede nang tikman yan. Sabay-sabay pala halos tayo titikman. Ang ating leche plan, pare. Tira mo. Yon. Kita nyo, may konting jiggle pa sa gitna. Good sa to. Gano'ng katagal sinalang to? May 2 oras, no? Meron. 2 oras. Ang kapal ng leche plan natin. So, medyo matagal talaga siyang maluto. Pero kita nyo, kahit ang tagal nakasalang, hindi siya nagkaroon ng bula-bula sa gilid. Light lang talaga yung steam niya, di ba? So, okay na to. Problema dito, kailangan namin palamigin yan bago tikman. So, mamaya pa talaga yan. Pero, luto na yan. Nadagdagan pa namin to ng corn bone. Kasi may ginawa pa kaming mga mais kanina. So, lasang-lasa mo na siguro yung mais dyan. Macaroni, lagay na natin dyan. Ang gusto ko, sa sopas ko, ang macaroni ay maga. Parang yung sobrang maga, parang lomi na makalomi. Dito mag-agree ako kay Alvin. Sa sopas, dapat malambot ang carrots. Yung repolyo, yung halos wala na rin. Diba? Lahan na natin ng konti muna. Patis. Eto na pala yung gatas natin. Corn milk evap yan. Yung blender natin, sinala natin. Namamaya natin ilalagay, ha? Wala, palalambutin na lang natin yung na yan. Tawag mo dito, macaroni na yan. Tapos halos okay na yung sopas natin. Habang niluto yung sopas natin, tikman na natin isa-isa to. Dito muna tayo sa cornbread natin. Yun ang kagandahan yan. Diba? May hila mo. Mukhang professional. Nahandahan kasi crumbly to. Kasi nga ito ay merong, tawag mo doon, cornmeal. Yan ang technique ko dyan, pinapag-glide ko sa daliri ko. Yan o. Bakit ang puwet? Babalik-tarin mo yan. Diba? At eto na ang ating cornbread na ginamitan natin ng corn milk na mukha naman talagang napakasarap. Sheesh! Napakaangas! Tikman na natin yan. Pero bago yan, Diloksa mo muna konti lang. shuffle. The perfect bite, pare. Masarap talaga yung texture ng cornmeal kung hindi nyo pa natatry. Hindi siya kasi parang tinapay lang. Parang kakaibang lutong eh. Lalo itong mga nandito sa labas, lalo nasa taas. Moist. Sobrang moist niya. Ang tanong, lasa ba yung mais? Yes. Lasa yung mais. More than the usual, pero not by a lot. Diba? Kamusta? Medyo malinis yung sa lasa nung kababayan. Ay, hindi naman kababayan na Pero natin. Amoy kababayan, Jem. Sa timpla nito, eto, para kay Alvin, ay kulang sa tamis. Sa akin, okay lang. Ang katangi-tanging bagay lang naman na ginawa natin dito is finlavoran natin yung gatas ng mais. Which is very, accepted dito sa dish na to. Kasi mais din naman talaga to. At isa pa, nakatulong yung paggamit natin ng evap instead na gatas lang. Kasi mas malinamnam ba, diba? Kung ikaw ay bagong baker, try mo to, pre. Di ka mapapaya dito. Ang sarap. Tayo sa next time. Nagtutusta lang ako dito ng sapal ng nyog. Ito yung pinagkuhanan ng gata para sa mahablangka natin. At ito na nga yung mahablangka natin. Kumihiwalay na siya sa gilid. Halelelehu! Kailangan nyo. Okay. Kuha tayo. Ang nakakatuwa dito, yung... Yes, oo. Pero ang kulay niya ay hindi peke. Ang kulay niyan ay kulay talaga ng mais. Okay, gaya natin yan. At eto na, pare. Ang ating Mahablangka Pro Max, diba? Kasi talagang in-intensify natin yung lasa ng mais eh. Mukha namang masarap, pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan. Sarap muna konti lang. Perfect bite, pare. Ang Mahablangka ay isa sa mga, kung consider mo bang kakanin to, kahit gamit dito ay mais.
Siguro. Paki-comment na lang dyan sa baba, di ba? Ang Maha Blanca, hindi ko gusto yung Maha Blanca sa palengke. Yung puti. Hindi ko siya gusto. Ang gusto kong Maha Blanca, yung pambahay lang talaga. Kasi isa to sa pinakamadaling gawin. Papakulo ka lang ng gata na may mais, asukal, cornstarch, di ba? Gustong gusto ko yon. Ngayon, eto, ganun din. Kasi ako gumawa nito Wala nga recipe to di ba? Tapos nilagyan pa natin ang lasa ng mais doon sa Maha Blanca mismo. Hindi siya localized. Ngayon, gusto ko lang sabihin yung ibang tao, kapag nagmamaha Blanca, ang gamit nila ay cream corn. Cream corn ang gamit nila kasi ang idea nga nila is dapat mapunta rin yung lasa ng mais doon sa Maha Blanca itself, hindi lang localized. Hindi ganoon yung nakalakhan ko. Ang nakalakhan ko ay ganito. I'm not saying na mali yung ginagawa niyo. Sadyang hindi lang yun. And I'm sure masarap yung bagay na yun. Kung sanay ka sa Maha Blanca na cream corn ang gamit, malapit yun dito. Ayaw nga. Lasang mais. Oo! Yun siya. I mean, hindi naman dapat nakakagulat na bagay ang lasa ng gata sa mais. Kasi putya, nag-i-exist na nga tong dish na to. In-improve na lang natin ng konti yung lasa. Sa lahat ng ginawa natin ngayon, baka ito ang pinakamadali, pinaka-accessible, and maybe pinakamura rin. Kasi ano ba naman yung mga ingredients na yan, di ba? Try nyo to. Ngayon, doon naman tayo sa isa pang dessert natin. Ito na yung natin, panakota natin. Tira mo, bumubukol pa siya. So malamang, hindi pa siya masyado malamig sa loob. Pero try na natin. Meron pa naman tayong other chances dito. Nakadikit siya sa gilid. Blowtorch mo lang yan. Ang ganda! Ang ganda! Ang tawag dyan ay perfection, pare. Tapos, yung condiment natin, or sorry, yung topping natin, ay eto nga. Yan. At ito na, ang ating corn panakota na mukha namang masarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan. Pero Jerome's na muna. Kunti lang. Kalbo. Ang ganda talaga, Ngayon, bago natin tikman na may topping, dito muna tayo sa gilid. Hindi matubig. Ay, hindi matubig. Ang ganda ng tekstura. Dapat may lasang mais to. Siyempre. Samahan natin nung may topping. Kasi yung walang topping, may lasang mais na dapat lang, di ba? Hindi ako masyadong fan ng creamy desserts. Hindi ako masyadong mahilig sa ice cream. Kakain ako ng ice cream lalo kapag masarap. Pero ang dessert talaga para sa akin, yung meal finisher, ay prutas na malamig. Ito, para sa akin, masarap siya as it is. I-try nyo to. Kasi kung madali yung Maha Blanca, madali rin naman to. Mas mahaba lang yung oras na aantayin mo kasi kailangan mo pa siyang ipaset. Diba? Madalang akong makatikim ng panakota na yung panakota itself ay na-alter yung flavor. Usually toppings lang. At dito, yung mais, bagay na bagay pare. Tayo sa next time. So, eto na yung sopas natin. Naisip ko lang din kasi si Jollibee nga, yung sopas sila, may mais Lagyan na natin yan. Tapos, eto yung gusto ko mismo sa sopas, yung magang-maga na yung macaroni. Makalomi nga. Tapos, yung last na kailangan natin ilagay dyan ay yung ating evap corn milk, pare. Ayan na naman yung cornstarch sa baba. So, haluin lang muna natin yan. Natin yan dyan. Pakuluin na lang natin to, maluto yung starch, tapos antayin natin kung magpo-form ba yung yung dilaw-dilaw na lumabas kanina, yung clumps, Tingnan natin. So, isang kulo na lang. Ito nga, tingnan mo. Nag-form na naman nga yung clumps sa taas. Na wala naman ata masyadong problema. Bumbuhay ko, wala pa ako nakita sopas may plating. Kaya okay na yan, pare. Eto na, ang ating corny sopas. Sa mukha naman talaga napakasarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, suma ka muna. Konti lang. Konting paminta lang. Si Alvin ayaw nito paminta na to. Yung crack lang. Titimplahan ko. Tis pa. Pag ako nakakita ng tao sa lugawan na kumakain ng sopas, tapos pinigan ng kalamansi, sisikuhin ko, bro. Uupuan ko lang itong mga batang ito. Sa mga ginawa natin ngayon, yung lasa ng mais ay subtle lang. Pero nandun siya. It is definitely there. Dito, sa ginawa natin, ang sopas kasi, ang macaroni pagdating sa sopas, ay halos parang nagiging thickening agent na lang yan Wala naman di masyadong lasa yung macaroni na yan. Diba? Hihigupin niya lang kung ano yung lasa ng stock natin. Definitely nakatulong din dito yung corn bone, pare, yung cob natin na pinakatas natin. Ito. Tumasay mais? Tapos may gaspang. May gaspang siya. Yung yun? Yung dinurog natin na mais, di ba? Definitely hindi siya lasang pinakulo ang buto ng manok na merong gatas. And sa mga ginawa kasi natin, pre, yung mga recipes natin very basic lang. Kasi again, lahat ito ay proof of concept lang. Tsaka mamaya kapag nagdagdag ka pa ng kung ano-ano yan, tulad nga na isa dyan, lagyan daw ng hotdog, which is masarap naman talaga sa normal na sopas. Pero baka umagaw sa lasa yon nung mais natin.
paano ko ba explain to? Na-improve niya yung sopas at isa lang ang ginawa natin. Talaga nag-blender lang tayo ng mais, tapos ginawa natin yung sawa. And nagdagdag din tayo ng mais, di ba? And tama ka nga. Medyo kalasa niya ngayon sa Jollibee. Tama ka. Hindi. Sakto, ulan mamaya. Hintayin sa last natin pa. Ito na pre, yung ating corn leche flan. Kalasin natin yung gilid. Tatanggal ba? Ay! 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 Ang Sir, Ay! Ano bang gagawin natin? Ay, oo nga pala. Mukha naman siyang masarap. Pero paano malalaman? Di mo natin yan. Pero bakit dyan sa mga dali mo? Oy! Pakita mo. Yung gilid, minsan talaga may imperfection yan. Madalang mo makikita sa leche flan yan, yung spreadable siya. The perfect bite, pare. Uy! May ka sa leche flan, di ba? Oo. Halika dito, Ran. Texture. Naalala mo yung dati pag Pasko? Oo. Bumibili si mama nung leche flan na nakakahon tapos square yung shape. Yes. Ganito yung texture. Medyo nun. ganyan yun. Yun ata yung baked leche flan yung nakasulat ata doon. Oo. Pero ako na magsasabi. Sige, ikaw na magsabi. Walang lasang mais. Walang lasang mais. Yun siya. Oh, alam ko yung tunog na yan. Yan ang comment of the day. Pero teka lang, kamusta lasa? Nandun eh. Ba't ako hindi? Sapakan, no? Alvin, sino ba yung comment na yan? Ang comment na po ito ay si Pasta Lover 427. Wala akong paborito yung pagkain. Chicken. Adobo. Ayaw, tapos. Ray, maraming salamat sa mga videos mo dahil nadidistract ako sa mga side effects ng chemo at ginaganahan ako magluto at kumain kahit paano. At masarap sa pakiramdam na parang hindi po ako mag-isa sa mga panahon na ito. Maraming salamat po Ninong Ray and team. Un beso y abrazo muy fuerte de Madrid, España. Hindi ko alam ibig sabihin. Baka mama minumura na tayo doon ha. A big kiss and hug from Madrid. Okay. Pero pag inano mo, niliteral mo, one kiss and a hug, very strong. Di ba yung ganyan? Sabi kanina. Hindi, pero yun nga, alam ko mahirap yung pinagdadaanan mo. And nakakatawa na dito ka nakakahanap ng comfort. And siguro sa pasta rin, kasi pasta lover nga yung pangalan niya. Kapag ikaw nakita ako sa personal at hindi pasta yung paborito mong pagkain, magagalit ako. Pusa mo ba yan? Yung umaano sabi ngayon. Pero yun nga, maraming salamat sa'yo. And sana, kung ano man yung pinagdadaanan mo, malampasan mo. Pagdadasal kita. Ha? Sabi ni Ami, di may lasa daw. Admittedly, meron naman, pero sobrang hina. kay JJ, kasi di alam ni JJ. Patingin natin sa kanya para malaman kung may manlasahan siyang Ay, oo, wala si JJ dito. Pamabain nyo. Kutsara. Leche flan. Tikman mo. Ba't ako pinapat? May lason to, no? Hindi, wala. Sarap. Creamy. May nalalasahan ka ba? Bukod doon sa lasa ng leche flan. Wala. Yung sinasabi ko sa inyo. Pero, Paano nalaglag yan? hindi. Jay, gusto ko lang ipagamit sa'yo yung health card mo. Masyado kang malakas eh. Hindi mo nagagamit eh. Dapat kasi ang idea ko dapat ay... Kinakabahan na yun. Ay, lasang. Ilabas na natin ang Rakumin! Ito yan. Mais? Oo. Di mo nalalasahan, no? Di ba? Mahina talaga. Parang ano lang, yung hindi ka sure kung yung kausap mo bad breath o hindi. Parang ganun eh. Tama. Oo, parang ganun eh. Mahina siya. Parang si Alvin. Alam mo yun? Hindi masyado. Hindi nga, kahit ganito yung naging resulta ng experiment natin sa ulit, sana nag-enjoy pa rin kayo. And kung meron pa kayong mga naiisip na bagay na pwede nating paggamitan nung experiment natin na yun nga, comment nyo lang sa baba, pwede kong itry. Pwede. Mountain Dew corn. Diba? Pwede yun. I mean, ganun yung idea. Kukuha ka ng produce, blenderin mo sa isang liquid, sasalain mo, and flavored na siya. Diba? So, may gusto lang ako ipakita sa'yo. Bagong merch design. Na surprise lang, na pitik lang. Ang release ng merch ngayon ay paisa-isa lang. Pero eto ipapakita ko sa inyo, eto yung susunod na lalabas. Mabilis lang to ha. Pag nakita nyo to, at na-recognize nyo yung art style, kilala nyo to kung sino gumawa nito. Ready? Alauna? Alas 2? Alas 3? Isa pa! 2, 3. Kahit ako, excited din talaga ako dito, di ba? So, abangan nyo yan. Kung meron na kayong merch niya, walang problema. Pero, nyari, meron na kayo. Tapos, wala pa kayo may pirma. Pwede nyo i-chat yung perfume treats. Perfume treats. Sabi ni Ninong Ray, pwede daw pirmahan yung t-shirt. Ganun. So, pipirmahan, papadala sa akin yan, pipirmahan ko yan. Para lang yun sa mga umaabot dito sa dulong part ng video. Kasi hindi naman lahat ng tao umaabot eh. May nakta ka daw ba? Shit. Who's there? Sweet corn. Sweet corn who? Porque contigo yo ya escogí. Corn.
Knock knock! Hoy! Puster! Sweet corn! Sweet corn! Sweet corn! Saklolo! Mukhang sado ka. Ay! Who's there? Sweet corn! Sweet corn who? Sina Sweet corn! Beef! Mga anak-anak, kung gusto nyo mag-knock-knock na yung comment nyo lang sa baba. Kung gusto pa maparang mga itong video, click nyo lang dyan. I love you mga inaanak. Sir, may knock-knock ka, sir?